Magandang araw ulit sa ating lahat. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa visualizing multiplication of fractions. Sa unang halimbawa natin na 1/4 times 1/2, sasagutan natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng illustrations. So halimbawa, meron tayong isang buong square at hinati natin ito sa 4. So para mag-represent ng 1/4. So, lalagyan ko ngayon ng shade ang isang bahagi. So, ito ngayon yung 1/4. Susunod naman ay yung 1/2. So, itong square din na ito ay hahatiin naman natin sa 1/2. Ang gagamitin nating panghati ay patayo. Magiging ganito ang kanyang itsura. So, para naman ma-represent natin ang 1/2, ito ay isang bahagi at pangalawang bahagi. So, kukulayan ko ngayon yung 1/2. I-disregard nyo muna yung mga hati para sa 1/4. So, ito ngayon yung 1/2. So, ito yung 1/2. Ngayon, may mapapansin kayong nag-overlap. Ito, meron ditong overlapping. Yung merong yellow, meron ding light green. So, ngayon, ito ngayon ang answer, yung overlapping. So, 1/4 times 1/2 is equal to 1, kasi 1 part, over kung ilan lahat na ngayon ang hati. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. So, 1/4 times 1/2 is equal to 1/8. Kung isosolve natin, paano natin nakuha yon? So, multiply lang yung numerators. 1 times 1 equals 1. And then multiply the denominators. 4 times 2 equals 8. Susunod na halimbawa ay 2/3 times 1/3. So again, sasagutan natin to sa pamamagitan ng illustrations. So meron tayong isang square ulit. Hinati natin sa 3 dahil ang denominator ay 3. Hinati natin sa 3 na pahiga. 1, 2, 3. At shade natin ang dalawang part kasi 2/3. So may shade ang 2 parts. So isa and then dalawa. So ito ngayon ang 2/3. Susunod naman ay 1/3. So, yung same na square, hahatiin natin sa 3 dahil 3 din ang denominator ng patayo naman. So, magiging ganyan siya. So, ito ay isang part, pangalawang part, pangatlong part. At kukulayan natin o isi-shade natin ang isang part. So, isi-shade natin ang isang part, ang isang buong part nung may hati na patayo. Kung mapapansin nyo ulit, meron ulit nag-overlap. Ang ibig sabihin, may color blue at may color yellow. So, ilan yon? So, meron tayong dalawa. 1, 2. So, ang answer ngayon dito, meron tayong 2 parts na merong overlapping at ilang parts na lahat ang hati niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. So, again, pag nagmumultiply ng fractions, multiply the numerators. 2 times 1 equals 2. And also, multiply the denominators. 3 times 3 is equal to 9. Panghuling halimbawa, 3/5 times 2/4. So, gagamit ulit ako ng illustrations. So, meron tayong square. Hinati natin sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pahiga. Ang shade natin ay 3 parts. So, 1 part. Pangalawang part.
and pangatlong part. So, this one is 3/5. Susunod naman ay 2/4. Yung parehong square, hahatiin natin sa 4 ng patayo. Kanina pahiga, ngayon patayo. So, ito yung unang part, pangalawang part, pangatlong part, at pang-4 na part. At shade natin ang 2 parts. So, ito yung unang part na patayo. Ay, sorry, palitan natin yung color. Erase muna natin. And then, palitan natin ang kulay. So, yung patayo, ito yung unang part na patayo. And then, pangalawang part na patayo. So, ito yung 2/4. And then, ilan ba ngayon yung may overlapping? Pag sinabing overlapping, nagpatong yung yellow at saka yung blue. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts. So, 6 parts na may overlapping. Ayan ang ating numerator. Ilan na lahat ngayon ang hati? Kasama yung patayo at saka yung pahiga. So, ilan lahat ang hati? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. 20 lahat ang hati. So, ang answer ay 6/20. So, 3 times 2 is equal to 6. Multiply the numerators. 5 times 4 is equal to 20. Multiply the denominators. So, yung 6/20ths, pwede pa yang i-reduce sa lowest term. So, pag ni-reduce natin ang 6/20ths, sulat ko dito, 6/20ths, pag ni-reduce natin sa lowest term, divisible yan sa 2. 6 divided by 2 is 3. 20 divided by 2 is 10. So, ang final answer ay 3/10. Pero again, i-remind ko, ang 6/20ths at 3/10 ay pareho ang value.